I do not have any master except the Filipino people. Nobody but nobody. You must be respectful. Do not just throw away questions and statements. Putang ina, mumurahin kita dyan sa forum na yan. Sa loob ng 3 dekada, isang tao ang humubog sa politika ng isang lungsod at kalaunan ng isang bansa. Minahal ng milyon, kinatakutan ng marami, nangako si Rodrigo Duterte ng kaayusan sa kahit anong paraan. If you destroy my country, I will kill you. If you destroy our children, I will kill you. Ngayon, libo-libong kilometro ang layo mula sa Davao. Nasa kustodiya siya ng isang internasyonal na hukuman. Ito ang kwento ng kanyang pag-angat, paghawak sa kapangyarihan, ang patuloy na popularidad, at kung bakit siya ngayon ay humaharap sa hustisya, kahit pa muling ibinalik siya ng mga botante sa City Hall mula sa loob ng selda. Ipinanganak si Rodrigo Roa Duterte noong Marso 28, 1945 sa Maasin, Southern Leyte. Ang kanyang ama ay si Vicente Gonzales Duterte, isang Cebuanong abogado, at ang kanyang ina ay si Soledad Gonzales Roa, isang school teacher at isang civic leader mula Cabadbaran, Agusan. Si Duterte ay may 4 na kapatid, sina Eleanor, Jocelyn, Emmanuel at Benjamin. Pumunta si Duterte sa Labuon Elementary School sa Maasin ng 1 taon. Ginugol niya ang natitirang mga araw ng elementarya sa Santa Ana Elementary School sa Davao City, kung saan natapos niya ang kanyang pangunahing edukasyon noong 1956. Natapos niya ang kanyang sekundaryang edukasyon sa High School Department ng Holy Cross College of Digos sa lalawigan ng Davao. Matapos siyang inexpelled ng 2 beses mula sa mga nakaraang paaralan, kabilang na ang isa sa Ateneo de Davao University High School dahil sa misconduct. Nagtapos siya noong 1968 ng Bachelor of Arts degree in Political Science sa Lyceum of the Philippines sa Maynila. Nagtapos si Duterte ng law degree mula sa San Beda College of Law noong 1972 at nakapasa sa bar exam sa parehong taon. Nagtrabaho siya bilang isang propesor sa Philippine Police Academy at naging miyembro ng isang samahan na tinatawag na Nationalist Alliance for Justice, Freedom and Democracy. Siya ay naging OIC Vice Mayor ng Davao City na tumutulong sa mga evacuees mula sa remote areas ng Davao City at nagtatrabaho para sa pagpapalaya ng mga sundalong nahuli ng NPA. Sa huli, siya ay naging Special Counsel sa City Prosecution Office sa Davao City mula 1977 hanggang 1979. Naging 4th Assistant City Prosecutor mula 1979 hanggang 1981. 3rd Assistant City Prosecutor mula 1981 hanggang 1983. At 2nd Assistant City Prosecutor mula 1983 hanggang 1986. After ng 1986 People Power Revolution na nagpabagsak sa rehimen ni Pangulong Ferdinand Marcos, si Duterte ay hinirang na Officer in Charge, Vice Mayor ng Davao City ni Pangulong Corazon Aquino. Sa local election ng 1988, tumakbo siya bilang alkalde sa ilalim ng Lakas ng Davao, isang local political alliance, at tinalo ang dating OIC Mayor na si Zafiro Respicio sa pamamagitan ng narrow margin na 6,000 boto. Bilang mayor ng Davao City, nagsagawa si Duterte ng mga hakbang upang mag-unite ang iba't ibang tribo at grupong pampolitika sa lungsod. Nagtakda siya ng isang halimbawa sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga pangalawang alkalde upang kumatawan sa mga administratibong distrito, gayon din sa mga taong lumad at moro sa city government.
Sa huli ito ay ginaya ng iba pang mga lungsod sa ibang bahagi ng Pilipinas. Noong 1992, matagumpay niyang ipinagtanggol ang kanyang pwesto mula sa unang distrito na kinakatawan ni Prospero Nograles noong 1998. Dahil sa limitasyon sa kanyang termino upang tumakbo muli bilang alkalde, tumakbo si Duterte bilang kongresista ng unang distrito ng lungsod sa ilalim ng laban ng makabayang masang Pilipino at siya ay nanalo. Siya ay miyembro ng 5 House Committees, kabilang ang Pambansang Depensa, Pampubliko na Kaayusan at Seguridad, Kalusugan, Transportasyon at Komunikasyon, at pagpapaunlad ng kooperatiba. Nag-file siya ng 64 na hakbang, kabilang ang 45 panukalang batas, kung saan ang isa ay naging batas, Republic Act No. 8,969 na nagdeklara ng ikatlong Biyernes ng Agosto bilang isang espesyal na holiday sa Davao City. Ipinahayag niya ang kawalang interes sa kanyang bagong posisyon. Inilarawan ito na less engaging kung ikukumpara sa kanyang panahon bilang alkalde. Noong 2001, siya ay nahalal na alkalde ng Davao sa kanyang ika-4 na sunod-sunod na termino. Tinalo ang kanyang dating kaalyado, ang nakaupong alkalde na si Benjamin de Guzman. Siya ay muling nahalal noong 2004. Tinalo si de Guzman sa ikalawang pagkakataon at noong 2007 na halos walang kalaban. Noong 2010, siya ay nahalal na vice-alkalde, pinalitan ng kanyang anak na si Sara na nahalal bilang alkalde. Si Duterte ay nahalal na walang kalaban para sa kanyang ika-7 termino noong 2013. Noong Nobyembre ng taong iyon, nagpadala ang Davao City ng mga rescue at medical teams sa Tacloban upang magbigay ng tulong sa mga biktima ng Bagyong Haiyan na kilala sa bansa bilang Bagyong Yolanda. We need the moral obligation for the Davaoenos to help. I will be there. Ganito yan I will go direct by, there are 3 helicopters being used now. Nagbigay din ng pinansyal na tulong sa Bohol at Cebu para sa mga biktima ng lindol. Nagpatibay din si Duterte ng Women's Development Code ng Lungsod Davao na naglalayong itaguyod ang mga karapatan ng kababaihan at ang paniniwala sa kanilang halaga at dignidad bilang mga tao. Binawalan ni Duterte ang mga kompetisyon ng swimsuit sa mga beauty pageant sa Lungsod Davao. Nakakuha siya ng katanyagan sa pagsuporta sa kauna-unahang Gawad Kalinga Village sa loob ng isang kulungan sa Lungsod Davao. Ito ay isang uri ng kulungan na may 10 kubo na itinayo sa loob ng compound na ngayon ay nagsisilbing tahanan para sa mga babaeng bilanggo. Noong panahon ni Duterte bilang alkalde, nakaranas ang Davao City ng pagsulong sa ekonomiya at makabuluhang pagbaba ng krimen mula sa pagiging isang lugar na puno ng hidwaan sa pagitan ng mga komunista at mga right-wing group noong dekada 70 at 80 at patuloy na niraranggo bilang isa sa pinakaligtas sa bansa. Ang lungsod ay mataas din ang ranggo sa buong mundo ayon sa crowdsourced survey site na Numbeo, isang naratibong nakakuha ng atensyon sa pambansang media na lumikha ng malawakang pananaw ng publiko na naging isang mahalagang salik sa pagtatag-uyod ng suporta para sa kanyang pambansang pulisya sa droga. Ang lungsod ay itinanghal din na Most Child-Friendly City for Highly Urbanized category noong 1998, 1999, 2013 at 2014 sa ilalim ng pangangasiwa ni Duterte. Nagpatupad ang Konseho ng Lungsod ng pagbabawal sa pagbebenta, paghahain, pag-inom at pagkonsumo ng mga inuming nakalalasing mula 1 hanggang 8 ng umaga. Nilagdaan ni Duterte ang Executive Order No. 39 na nagbawas sa mga limitasyon sa bilis para sa lahat ng uri ng mga sasakyang motor sa loob ng teritorial na nasasakupan ng lungsod ng Davao sa layunin ng kaligtasan
at kaayusan ng publiko. Nilagdaan din ni Duterte ang Executive Order No. 4 na lumikha ng mga alituntunin at regulasyon para sa isang bagong komprehensibong ordinansa laban sa paninigarilyo. Isang pagbabawal sa mga paputok ang ipinatupad ng Konseho ng Lungsod sa suporta ni Duterte. Nakakuha ang Davao ng 10 ambulansya para sa Central 911 para sa mga medikal na emergency at 42 mobile patrol vehicles at motorsiklo para sa Davao City Police Office. Sa pamamagitan ng Executive Order No. 24, inutusan ni Duterte ang lahat ng mga shopping mall at komersyal na sentro na mag-install, magpatakbo at magpanatili ng mga high-end at high-definition na CCTV camera sa lahat ng mga pasukan at labasan ng kanilang mga pasilidad. Pinasasalamatan siya ng mga taga-suporta para sa kaayusan. Binabalaan ng mga kritiko ang mga aligasyon na ang Davao Death Squad ay kumikilos ng walang takot. Mga pahayag na kanyang tinanggihan, pinagbibidahan ng biro o tila tinanggap sa mga nakaraang taon. Quick pause. Learning something new? Please like and subscribe. It genuinely helps me a lot. Thanks. Kill the criminals and I will protect you. Do abuses, private crimes, and I will kill you. You have seen me in public, how I behave, my curses, and my, bad words. Not fuck with me today. Bullshit. 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 Fuck you. Fuck you. Fuck you. Noong 2016, ang frustration sa krimen, katiwalian, at hindi pagkakapantay-pantay ay nagbigay daan sa mga botante para sa isang populist outsider. Nangako si Duterte na aalisin ang droga at krimen, nagsasalita ng hindi maganda, madalas na bastos na wika. I, Rodrigo Roa Duterte, do solemnly swear that I will faithfully, conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines, so help me God. Opisyal na kabuo ang boto ni Rodrigo Duterte noong 2016, 16,600,000 at 1,900 at 77 boto, mga 39% ng mga balidong boto. Nanguna siya kay Mar Rojas sa pamamagitan ng 6,600,000, 23,822 boto. Sa loob ng ilang araw matapos manumpa noong Hunyo 30, 2016, inilunsad ni Duterte ang isang pambansang digmaan laban sa droga. There will be no let up in this campaign. Double your efforts. Triple them if need be. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. Or below the ground if they so wish. Ang mga opisyal na numero sa mga nakaraang taon ay nag-uulat ng ilang libong pagkamatay sa mga operasyon ng pulis. Ang mga grupo ng karapatang pantao ay humuhula ng mas mataas na bilang, karaniwang nasa 12,000 hanggang 30,000 kapag kasama ang mga pagpatay ng bihilante, mga numerong pinagdudahan ng gobyerno, ang hindi mapagtatalunan. Ang kampanya ay nagbago ng pang-araw-araw na buhay sa mga maralitang urban na komunidad at humatak ng pandaigdigang paghatol. Narito kung paano nagbago ang bilang ng mga sumuko sa panahon ng digmaan ni Pangulong Duterte laban sa droga. Tandaan, ang mga ito ay mga pinagsama-samang bilang na iniulat ng mga autoridad at ang mga sumuko ay maaaring tumukoy sa mga gumagamit o mga nagbebenta. Nag-iiba ang mga definisyon ayon sa ahensya. Noong Hulyo 2016, sa kauna-unahang buwan, humigit kumulang na 115,000 tao ang sumuko.
Pagdating ng Setyembre 5, 2016, ang bilang na iyon ay umakyat sa halos 686,000. Sa katapusan ng 2016, sinabi ng gobyerno na ang kabuuan ay lumampas ng 1,000,000. 1,07,153. Sa loob ng 2017, nagpatuloy ang daluyong, umabot sa humigit kumulang 1.37 milyon na mga sumuko sa buong bansa. Noong 2021, ang mga opisyal ay nagsasabi ng higit sa 1.2 milyon sa kabuuan na nagpapakita ng mas mabagal na paglago at mga pagbabago sa kung paano binibilang ng mga ahensya ang mga kasali. At sa pamamagitan ng 2022, iniulat ng PNP Recovery and Wellness Program ang 1,231,874 na mga tao na naproseso. Ipinagtatanggol ng mga taga-suporta na mas ligtas ang mga kalye. Iginiit ng mga kritiko na ang kampanya ay nagkriminalisa sa kahirapan at nagnormalisa ng impunity. Susundan ng debate si Duterte sa mga internasyonal na hukuman. Mabuhay ang ika-50 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas! Mabuhay! Angun mga bihag ng buto. Nagsimula si Duterte sa mga alok ng kapayapaan sa komunistang CPP-NPA, ngunit bumagsak ang mga pag-uusap. Noong Disyembre 2017, itinakda niya ang CPP-NPA bilang mga teroristang organisasyon sa ilalim ng Proklamasyon 374. Noong Mayo 2017, nakuha ng mga militanteng konektado sa ISIS mula sa Maute Group at Abu Sayyaf ang lungsod ng Marawi na nagpasimula ng pinakamahabang makabagong labanan sa lungsod sa bansa. Nagdeklara si Duterte ng martial law sa Mindanao, isang desisyong pinalawig hanggang katapusan ng 2019. Ang 5 buwang pagsalakay ay nagresulta sa higit sa 1,000 na patay at nagpalayas ng daan-daang libo. Idineklara ng gobyerno ang Marawi na liberado noong Oktubre 2017. Sa bansa, nanatiling labis na popular si Duterte. Sa kanyang mga huling araw sa opisina mula Hunyo 26 hanggang 20, 2022, naitala ng SWES ang pinakamataas na netong kasiyahan na plus 81 na nangangahulugang napakahusay, na walang katulad para sa isang nag-uumapaw na Pangulo ng Pilipinas. Sa ibang bansa, lumala ang pagsusuri sa mga karapatang pantao. Ang parehong mga katotohanan ay humubog kung paano siya huhusgahan ng kasaysayan. Of course, coming from you, it's very clear. Now that you're asking, sir, for the basis of the warrant, the ICC had issued a warrant pursuant to Article 25(3)(a) of the statute for crimes against humanity. Sa kabila ng pag-atras ng Pilipinas mula sa ICC noong 2019, nanatili ang jurisdiksyon ng hukuman sa mga di-umano'y krimen habang ang bansa ay kasapi pa. Noong Marso 11, 2025, inaresto ng pulisya ng Pilipinas si Duterte sa Maynila sa isang warrant ng ICC para sa mga krimen laban sa sangkatauhan na may kaugnayan sa digmaan laban sa droga. Siya ay dinala sa The Hague at inilagay sa kustodiya ng ICC. Nagsimula ang mga paunang proseso ng paglilitis noong Marso na may mga pagdinig sa pagkilala na naka-schedule para sa ibang bahagi ng 2025. Ipinanindigan ni Duterte na ang kanyang mga patakaran
ay nagprotekta sa bansa. The former Philippine President Rodrigo Duterte has regained the mayorship of a family stronghold as per initial results. Duterte currently detained at the International Criminal Court in The Hague. Noong Mayo 2025, habang nakadetain sa The Hague, nanalo si Duterte sa pagkaalkalde ng Davao City sa pamamagitan ng napakalaking pagkapanalo, isang pambihirang pagpapakita ng lokal na katapatan. Tinatanong ng mga eksperto sa batas kung paano magkakaroon ng pamamahala mula sa pagkakaditin. Ang pang-araw-araw na mga tungkulin ay nahulog sa mga opisyal ng lungsod at ang bise-alkalde habang sinusuri ng mga korte at ng Departamento ng Loob ang sitwasyon. Anuman ang magiging legal na resulta, pinanatili ng resulta ang nagpapatuloy na kapangyarihan ng tatak na Duterte sa Davao. Ang legacy ni Rodrigo Duterte ay isang salungat. Hindi maikakailang tanyag sa loob ng bansa, mahigpit na mga patakaran sa seguridad at mga proyektong pang-ekonomiya na hinihimas ng mga akusasyon ng malawakang paglabag sa karapatang pantao. Sa Davao, patuloy na nagpapakita ng tiwala ang mga balota. Sa The Hague, susubukin ng mga hukom ang mga hangganan ng kapangyarihan at pananagutan para sa Pilipinas at para sa mundo. Ang hatol ay magiging alingawngaw ng isang tao. Kapangyarihan, pananagutan at ang Pilipinas. Mayroon pang higit na dapat tuklasin. Salamat sa panunood. I-like at mag-subscribe. Ito ang Balance of Power.